Magandang araw po sa mga lolo, lola, tito, tita at sa lahat ng mga kapatid natin na naglalaan ng oras para basahin ang artikulong ito. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksa na sa unang dinig ay baka ikagulat ninyo at marahil ay mag-uudyok ng kaunting pagdududa at pagtatalo. Ngunit hinihiling ko po na samahan ninyo ako hanggang dulo dahil ang lahat ng ibabahagi ko sa inyo ay nagmula sa mga pinakabago at pinakamaaasahang pag-aaral sa larangan ng siyensya at medisina. Ang ating paksa, may ilang produkto mula sa gatas. At partikular kong bibigyang diin ngayon ang dalawang klase, ang yogurt at ang hard cheese o matigas na keso, na may taglay na pambihirang kakayahan upang tulungan ang ating katawan na labanan ang nakapanghihilakbot na sakit na kanser, habang tumutulong din na sunugin ang mga nakakalasong taba na nakabalot sa ating mga internal na organo. Alam ko po pagkarinig nyo nito, maraming mga nakatatanda ang mapapahinto. Sigurado akong nagtataka kayo kung bakit ang isang doktor sa medisina, isang taong naglaan ng mahabang dekada sa pag-aaral ng prinsipyong ang pagkain ay gamot. Na tulad ko, ako po si Dr. Victor Castillo, ay maglalakas loob na magbigay ng pahayag na tila sumasalungat sa mga nakasanayan na nating paniniwala. Kasi nga naman, sa tuwing nababanggit ang mga produkto mula sa gatas, ang unang pumapasok sa isip natin ay ang mga panganib, sobrang taba, nakakataas ng kolesterol, masyadong maalat. O minsan pa nga ay tinuturing na salarin sa mga pabalik-balik na pamamaga, inflammation sa loob ng katawan. Ang mga takot na ito ay may basihan at ito rin ang madalas nating marinig sa mga programa, sa kalusugan at sa mga balita araw-araw. Lalo na sa mga tumuntong na sa edad na 50 pataas, kung kailan ang presyo ng dugo, kolesterol at blood sugar ay nagsisimula ng magparamdam. Tila naging isang mahigpit na batas na ang pag-iwas sa mga produktong gawa sa gatas. Pero mga tito, tita, lolo at lola, ito po ang pagkakataon kung saan ang mga lihim ng siyensya sa nutrisyon ay nagiging napakaganda at kapana-panabik. Una sa lahat, may isang napakahalagang pilosopiya na palagi kong pinapaalala sa aking sarili at ibinabahagi sa aking mga pasyente. Bilang mga taong naghahanap ng kalusugan mula sa pagkain, kailangan nating panatilihing bukas ang ating isipan. Hindi tayo pwedeng tumingin gamit lamang ang isang makitid na pananaw at hindi tayo pwedeng magmadali na husgahan ang isang pagkain na ganap na mabuti o ganap na masama. Ang mga natural na pagkain ay sadyang komplikado at may nakatagong masalimuot na sistema ng mga nutrisyon na patuloy pang sinisikap unawain ng makabagong medisina. Imbes na matakot at umiwas, kailangan nating kalmadong mag-obserba at suriing mabuti kung aling bahagi ang nagbibigay ng buhay at kung alin ang maling paraan ng paggamit na nagdudulot ng pinsala. Samahan niyo po akong balikan ang kasaysayan ng medisina upang mas maintindihan natin ang unang produkto, ang yogurt. Daan-daang taon na ang nakalilipas, ang mga siyentipiko na nag-aaral tungkol sa mahabang buhay ay namangha sa isang kakaibang pangyayari sa mga malalayong bulubundukin na maihahalin tulad natin sa mga liblib na komunidad sa ating kordillera. Napansin nila na ang mga matatandang naninirahan sa mga malalayong nayong ito ay may mga edad na nakakagulat ang itinaas. Karamihan sa kanila ay nabubuhay nang malusog at malinaw ang pag-iisip hanggang sa katandaan nang hindi tinatamaan ng malulubhang sakit o malalang pagkalimot. Nang pag-aralan ang kanilang paraan ng pamumuhay, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang natatanging kaugalian sa pagkain. Araw-araw silang kumakain ng natural na na-ferment na whole milk yogurt o yogurt na buo ang gatas at hindi tinanggalan ng taba. Nang mga panahong iyon, wala pang mga makabagong mikroskopyo o makina para suriin ang genes tulad ngayon. Ang tanging nagawa nila ay isang lohikal na hula. Siguradong may isang mahika na nakatago sa loob ng maputi at makinis na yogurt na iyon na tumulong na protektahan ang katawan ng mga matatandang ito
mula sa pananalasa ng pagtanda. At ang mahikang iyon, sa liwanag ng makabagong medisina, ngayon ay malinaw na nating napangalanan. Ito ay ang presensya ng bilyon-bilyong mabubuting mikrobyo o ang tinatawag nating mga probiotic. Ang yogurt ay isang himala ng proseso ng fermentation o pag-asim. Habang binuburo ang gatas, ang mga mabubuting mikrobyo ay nabibigyan ng magandang pagkakataon para dumami ng napakabilis. Lumalaki ang kanilang populasyon hanggang sa matalo at mapuksa nila ang lahat ng masasamang mikrobyo. Ang isang mangkok ng orihinal na yogurt na kinakain ng mga matatanda noon o ang dekalidad na yogurt na hawak natin ngayon ay sa totoo lang isang hukbo ng mga mabubuting mikrobyo na naghihintay na makapasok sa ating katawan. Kapag sumubo kayo ng isang kutsara ng yogurt, hindi lang kayo simpleng kumakain ng masarap at malamig na panghimagas. Sa totoo lang, nagtatanim tayo ng bilyon-bilyong maliliit, mababait at malalakas na buhay na nilalang sa pinakaloob ng ating sikmura. Dumadaan sila sa ating tiyan, pumupunta sa bituka at sinisimulan ang misyong ayusin at ibalik ang kaayusan ng ating mismong kalusugan. Dinadala tayo nito sa isa sa pinakadakilang konsepto sa medisina ng ika-21 siglo. Isang tuklas na bumago sa paraan ng ating pag-iwas sa sakit, ang microbiome sa bituka. Gut microbiome. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata at isipin na ang ating tiyan ay hindi lamang isang simpleng tubo na dinadaanan ng pagkain. Sa kailaliman ng bituka ng bawat isa sa atin ay may naninirahang humigit kumulang 39 na trilyong mikrobyo. Ang bilang na ito ay mas marami pa kaysa sa kabuuang bilang ng lahat ng cells na bumubuo sa buong katawan ng tao. Isa itong maliit na mundo, isang masigla at abalang komunidad na walang tigil sa pagtatrabaho araw at gabi. Sa isang malusog na katawan, ang komunidad na ito ay puno ng mga mababait na kapitbahay. Iyan po ang ating mga probiotic o good bacteria. Hindi lang sila nakikitira ng walang ginagawa. Nagtatrabaho sila ng husto upang protektahan tayo. Ang una at pinakamahalagang tungkulin ng mga kapitbahay na ito ay ang apulahin ang mga nagbabagang pamamaga, inflamasyon sa loob ng ating katawan. Alam niyo po ba, ang pabalik-balik na pamamaga ang siyang ugat ng mabilis na pagtanda at ito ang pinakamatabang lupa kung saan umuusbong ang kanser. Kapag namamaga ang katawan, nagpapanik ang ating mga cells, nasisira ang ating DNA at nagsisimulang lumitaw ang mga bukol. Ang mga good bacteria sa bituka ay parang mga bumbero na patuloy na naglalabas ng mga natural na panlaban sa pamamaga, pinapanatiling kalmado at payapa ang paggana ng ating mga lamang loob. Hindi lang iyan, ang komunidad na ito ng mga mikrobyo ang nagsisilbing tagapagsanay o coach ng ating immune system. Halos 70% hanggang 80% ng mga immune cells ng ating katawan ay nakatira sa gilid ng ating mga bituka. Direktang nakikipag-ugnayan ang mga good bacteria sa mga immune cells na ito, tinuturuan silang maging mas mabilis, mas malakas at mas magaling kumilala ng kalaban. Gusto kong idiin ang isang katotohanang medikal na nakakagulat sa marami. Ngayon mismong binabasa ninyo ang mga linyang ito sa loob ng ating katawan ay mayroon ng mga napakaliliit na cancer cells. Nabubuo sila araw-araw dahil sa mga maliliit na pagkakamali sa pagkopya ng ating cells. Pero bakit hindi lahat tayo ay nagkakaroon ng sakit na cancer? Dahil ang isang malakas na immune system na sinusuportahan ng bitukang puno ng mabubuting mikrobyo ay tahimik na nagsasagawa ng paglilinis bawat segundo, bawat minuto. Nakikita nito ang mga maliliit na cancer cells na yon at pinapatay agad sila bago pa man sila lumaki at makapinsala. Bukod dyan, ang mga good bacteria ay mga eksperto rin sa pagbalanse ng ating metabolismo. Paglagpas natin ng edad 45, ang pagbaba ng ating mga hormones ay nagpapabagal sa ating metabolismo. Nagsisimulang maipon ang taba sa ating baywang, kumakapit sa ating atay, lapay, pankreas at bituka. Ang nakakalasong taba sa loob ng tiyan, visceral fat, ay hindi lang nakatambay. Kumikilos ito na parang isang hiwalay na organo
na patuloy na nagbobomba ng mga kemikal na nagdudulot ng pamamaga sa ating dugo. At tulad ng sinabi ko, ang pamamaga ay pampabilis ng kanser. Ang himala rito ay ang isang malusog na komunidad ng mikrobyo ay tumutulong sa katawan para maayos na matunaw ang pagkain, makontrol ang blood sugar at inuutusan ang katawan na sunugin ang mga matitigas na taba na iyon. Ang perpektong balanseng ito ay tinatawag sa medisina na eubiosis. Pero sa kabilang banda, ano ang mangyayari? Kung papabayaan natin ang ating kalusugan, mali ang ating kinakain at hinayaan nating magulo ang ating bituka na tinatawag na dysbiosis. Isipin nyo ang ating payapang komunidad na biglang pinasok ng mga siga at maiingay na masasamang kapitbahay. Nananakit sila, dumadami sila, at pinapatay nila ang mga mabubuting mikrobyo. Kapag nangyari ang dysbiosis, nasusugatan ang gilid ng bituka, tumatagas ang lason papunta sa dugo, leaky gut, nalilito ang immune system at inaatake nito ang sarili nating katawan. Sumasabog ang pamamaga na hindi makontrol, mabilis na naiipon ang taba, at nawawalan ang katawan ng pinakamatibay nitong kalasag laban sa pag-usbong ng kanser. Para mapanatiling malusog ang komunidad ng ating mga mikrobyo, isang gintong panuntunan ang dapat panatilihin. Ang pagkakaiba-iba, diversity. Ang isang perpektong komunidad na matatag at maunlad ay hindi pwedeng isang klase lang ng tao ang nakatira. Kailangan nito ng doktor, guro, karpintero at iba pa. Ganyan din sa bituka, kailangan nito ng libu-libong iba't ibang klase ng mabubuting mikrobyo para magtulungan. Paano natin magagawa ang pagkakaiba-ibang ito? Ang susi ay nasa hapagkainan ng bawat pamilya araw-araw. Ang pagkain natin ng iba't ibang kulay ng gulay at prutas, ang paraan para maipasok natin ang mga polyphenol. Ito yung mga natural na panlaban sa sakit na nagbibigay ng matitingkad na kulay sa mga halaman. Bawat uri ng polyphenol mula sa pulang kamatis, madilim na berdeng dahon ng malunggay o kangkong o kulay kahel na kalabasa at karot ay magpapakain sa isang partikular na grupo ng mikrobyo na gagawing isang napakayaman at buhay na hardin ang ating bituka. Habang pinag-uusapan natin ang pagpoprotekta sa ating kalusugan at pagpapatibay ng ating immune system, kailangan ko po ng kaunting pabor mula sa inyo. Napansin ko po sa mga mensahe at komento na marami na palang nanonood at nagbabasa ng aking mga payo pero hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel. Pwede po bang paki-check nyo lang sandali kung nakasubscribe na kayo? Libre po ito, 2 segundo lang at malaking tulong ito para mas maraming tao ang maabot ng channel natin na katulad ninyo na naghahanap ng mga tamang impormasyon sa kalusugan na base talaga sa siyensya. Bumalik tayo sa kung paano gumagana ang bituka. Kapag kumakain tayo ng mga pagkaing mayaman sa fiber, hibla at polyphenol, ang mga good bacteria ay hindi lang simpleng kumakain at dumadami. Gumagalaw sila na parang mga maliliit na pabrika ng chemical. Tinutunaw nila ang mga fiber na hindi kayang tunawin ng tiyan ng tao at pagkatapos ay naglalabas sila ng mga tunay na kayamanan para sa kalusugan, ang mga metabolites. Sa mga ito, ang pinakamahalaga ay ang tinatawag nating short-chain fatty acids, SCFA. May 3 pangunahing klase ng short-chain fatty acids na nagagawa mula sa pagproseso ng mga good bacteria sa fiber. Kahit medyo komplikado ang pangalan nito sa siyensya, ang epekto nito para sa mga nakatatanda ay napakaganda at praktikal. Una, nagsisilbi itong parang baluti na pumapasok sa dingding ng bituka para pagalingin ang mga sugat at patayin ang pamamaga doon mismo. Pangalawa, pumapasok ang SCFA sa dugo papunta sa lapay at mga kalamnan para mas maging sensitibo ang katawan sa insulin. Napakahalaga nito para sa mga tito at tita na may banta ng type 2 diabetes dahil tinutulungan nito ang asukal sa dugo na makapasok sa cells para maging enerhiya ng maayos imbes na maipon at makasira sa mga ugat. Pangatlo, napatunayan sa mga pinakabagong pag-aaral na ang mga fatty acids na ito ay nakakatawid papunta sa utak
pinoprotektahan ang ating mga nerves para mas maging matalas ang isip ng mga nakatatanda, nababawasan ang pagkalimot o brain fog, at nagbibigay ng payapang pakiramdam. Ang lahat sa katawan ay gumagana ng maayos at kamangha-mangha dahil sa presensya ng mga good bacteria at ng mga fatty acids na nililikha nila. Pero paano magkakaroon ng materyales ang mga mikrobyo sa bituka para makagawa ng SCFA? Walang ibang mahika, kundi dapat pakainin natin sila ng tama. Parang pagbibigay natin ng pinakamagandang pagkain sa ating mga alagang aso't pusa. Araw-araw ang mga probiotic natin ay addict sa fiber. Makikita nyo po ang mga paborito nilang pagkain sa palengke o sa mga supermarket natin: abokado, broccoli, mansanas, saging o mga masusustansyang mani tulad ng kasoy mula sa Palawan o antipolo, mani pili nuts mula sa Bicol at walnuts. Kahit ang mga maliliit na buto tulad ng chia seeds ay punong-puno ng fiber. Kapag isinabay natin ang mga pagkaing ito sa mga produktong puno ng probiotic tulad ng yogurt, lumilikha tayo ng perpektong kombinasyon. Pagpasok ng mga mikrobyo sa katawan, mayroon na agad silang pagkaing fiber na makakapitan at makakain, at agad silang gagawa ng mga fatty acids na papatay sa pamamaga. At kapag nakontrol na ang pamamaga, talagang pinapataas natin ang tsansa nating manalo sa laban kontra kanser. Ang pinakamalalim na dahilan nito ay nakatago sa paraan kung paano nabubuhay ang mismong tumor. Gaya ng nabanggit ko, ang kanser ay naghihintay lang sumabog sa isang katawang namamaga. Isipin ninyo ang isang napakaliit na tumor na nakadikit sa isang sulok ng ating atay, baga o bituka. Sa umpisa, kasing liit lang ito ng dulo ng karayom, at sa ganyang liit, wala itong kakayahang manakit. Hindi ito makakalaki dahil nagugutom ito. Para lumaki at maging mapanganib sa buhay, kailangan nitong magpadala ng mensahe para linlangin ang ating katawan na gawan ito ng sariling mga ugat ng dugo. Ang prosesong ito ay tinatawag sa medisina na angiogenesis o ang paggawa ng bagong ugat ng dugo. Ang mga ugat na ito ay parang mga tubo. Kapag nakakonekta na sa tumor, magpapasok ito ng walang hanggang oxygen at nutrisyon, kaya't biglang lalaki ang tumor ng libu-libong beses sa maikling panahon lamang. Likas na binigyan ng Diyos ang katawan ng tao ng isang magandang panlaban na tinatawag na anti-angiogenesis o ang pagpigil sa paggawa ng ugat ng dugo para sa tumor. Ibig sabihin, may kakayahan ang katawan na putulin ang mga sobrang ugat at hindi payagang makalapit ang mga ito sa tumor. Dahil dito nagugutom ang mga cancer cells, lumiliit at nananatiling hindi napapansin. Pero kapag namamaga ng matindi ang katawan, dahil sa pagtanda, maling pagkain at mga nakakalasong taba sa bilbil, nasisira ang sistemang ito ng katawan. Dito na kumukuha ng buwelo ang kanser. Dito muling nagpapamalas ng galing ang yogurt at ang malusog na bituka. Kapag pinababa ng mga mikrobyo ang pamamaga, tinutulungan nito ang katawan na ibalik ang natural na kakayahan nitong pigilan ang paggawa ng ugat para sa tumor. Kasabay nito ang malakas na immune system. Ang ating mga masisipag na pulis sa bituka ay patuloy na nagpapatrolya. Kapag nakita nila ang mga maliliit na tumor, parang paghuli sa mga masasamang loob sa madilim na kanto ng ating komunidad, agad nila itong paliligiran, papatayin at ilalabas sa katawan. Ang pagkain ng whole milk yogurt o yogurt na buo ang gatas ay isa sa mga pinakasimple, pinakamura at pinakaepektibong paraan para mapanatili ang napakaraming patong ng depensang ito. Ngunit mga tito at tita, hindi ibig sabihin na pagpunta natin sa supermarket kahit anong klaseng yogurt na lang ang damputin natin ay tama na. Ito ang isang malaking patibong na kinakahulog ng maraming Pilipino, lalo na yung mga takot tumaba at takot magkasakit. Ang unang patibong ay ang low-fat yogurt o non-fat yogurt. Parang maganda pakinggan, di po ba? Sabi ni Doc, magpapayat at magpababa ng kolesterol, kaya low-fat ang kakainin ko. Pero ang katotohanan sa medisina ay malupit. Kapag tinanggal ng mga pabrika ang natural na taba mula sa gatas, nasisira ang istruktura ng yogurt. Hindi na ito malapot at masarap, kundi nagiging malabnaw na parang tubig.
para linlangin ang ating panlasa at paningin. At para magmukhang masarap pa rin ang low-fat yogurt na iyon, napipilitan silang lagyan ito ng mga artipisyal na kemikal, lalo na ang mga emulsifiers, kasama ng mga pampalapot. At ipinakita ng mga makabagong pag-aaral ang isang nakakatakot na katotohanan. Ang mga artipisyal na emulsifiers ay ang numero unong kaaway ng ating mga bituka. Kumikilos ito na parang sabong panlaba na tinutunaw at sinisira ang nakaprotektang sapin mucus ng ating bituka. Kapag numipis ang sapin na ito, aagos ang lason sa ating dugo at magdudulot ng leaky gut syndrome. Imbes na makatulong ang yogurt para labanan ang pamamaga, ang paggamit ng low-fat yogurt na may emulsifiers ay unti-unting pumapatay sa ating mga good bacteria, lalong nagpapalala ng pamamaga at naglalapit sa atin sa mga sakit pati na sa kanser. Kaya naman ang ginintuang batas sa pagpili ng yogurt, bumili ng full-fat yogurt, orihinal na yogurt na hindi tinanggalan ng taba. Huwag matakot sa natural na taba mula sa fermented milk dahil ang tabang ito mismo ang nagpoprotekta sa buhay ng mga good bacteria hanggang sa ligtas silang makarating sa ating bituka. Ang pangalawang patibong ay kasing panganib din ito, yung mga binibentang yogurt na may timpla na may lasang strawberry, ubas, mango at iba pa. Mga kapatid, ang mga kumikinang na matamis sa ilalim ng lalagyan ng yogurt na iyon ay gawa lamang sa puting asukal, refined sugar, corn syrup, food coloring at artipisyal na pampalasa. Ang puting asukal ang pinakapaboritong pagkain ng mga cancer cells. Kapag kinain natin ang mga ganitong klase ng yogurt, ang napakaraming asukal ay magpapataas ng ating blood sugar, magiging acidic ang katawan, at mawawalang saysay ang ginawa ng ating mga mabubuting mikrobyo. Parang nagtayo tayo ng isang napakagandang bahay, tapos tayo rin mismo ang sumunog. Kaya paano ba ang tamang paraan ng pagkain ng yogurt para makuha natin ang proteksyon laban sa kanser? Ang payo ko po sa inyo ay napakasimple. Bumili ng plain full-fat yogurt na walang asukal. Para sumarap at madagdagan ang sustansya, kayo na mismo ang maghiwa ng mga sariwang prutas natin dito sa Pilipinas. Kung may mabili kayong strawberry galing Baguio, ilagay nyo iyon. Napatunayan na ang strawberry ay mayaman sa vanillic acid, isang compound sa halaman na direktang pumipigil sa paggawa ng ugat ng dugo na nagpapakain sa tumor. Kung kaya ng budget, pwedeng magdagdag ng blueberries. Ang dark blue na kulay nito ay galing sa anthocyanin, isang napakalakas na antioxidant na ginugutom din ang mga maliliit na kanser. Kung wala namang mga mamahaling prutas, pwedeng-pwede ang hinog na papaya, saging o mangga galing Guimaras. Pwede ring budburan ng chia seeds, dinurog na mani o lagyan ng isang maliit na kutsarita ng purong pulot pukyutan honey. Iyan po ang tunay na almusal o merienda na pampahaba ng buhay, isang masaganang piging para sa ating immune system. Ang pagsasama ng good bacteria mula sa full-fat yogurt at mga polyphenol mula sa sariwang prutas, ang pinakamagandang paghahanda ng katawan laban sa mga sakit, lalo na po sa mga pasyenteng lumalaban na sa kanser at nagpapagamot. Ang pagpapakain sa bituka gamit ang full-fat yogurt ay tutulong para mas maging doble ang lakas ng inyong immune system, pinapataas ang tsansang tumalab ang gamot at mas malaki ang pag-asang gumaling. Susunod, gusto kong pag-usapan ang pangalawang produkto mula sa gatas, isang bagay na baka mas lalong ikabigla ninyo, ang hard cheese o matigas na keso. Hindi po natin pinag-uusapan yung mga malalambot na keso na nakabalot sa plastic na ginagamit natin sa tinapay tuwing umaga. Ang tinutukoy ko po ay yung mga matitigas at tradisyonal na keso na inimbak ng matagal, tulad ng Gouda mula sa Holland Emmentaler, mula sa Switzerland o Jarlsberg mula sa Norway. Sa ngayon po, makikita nyo ito sa mga malalaking supermarket sa atin, tulad ng SM Rustans o S&R sa mga imported section. Panigurado may matinding pagtutol na nabubuo sa inyong isipan ngayon. Dr. Victor, puno po ng saturated fat ang cheese, di ba? Nakakabara yan ng ugat sa puso. Nakaka-stroke. Nakakataba. Paano yan? Makakalaban sa kanser.
Ito ang pagkakataon na kailangan natin ng lakas ng loob na tignan ang issue gamit ang datos ng medisina at hindi ang mga lumang kasabihan. Tama po, ang hard cheese ay may saturated fat, pero ipinakita sa mga pag-aaral kung saan sinubaybayan ang daan-daang libong tao sa loob ng maraming dekada na may nakakalitong resulta. Ang mga komunidad na kumakain ng hard cheese ng katamtaman ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso at ilang uri ng kanser. Bakit nangyari ang kabaligtarang ito? May lihim ba ang hard cheese na kayang baligtarin ang masamang epekto ng taba? At ang lihim na iyan, matapos ang maraming taong pag-aaral, ay natuklasan ng makabagong medisina. Ang kayamanang nakatago sa istruktura ng mga hard cheese tulad ng Gouda ay ang napakataas na antas ng isang napaka-espesyal na bitamina, ang vitamin K2 o menaquinone. Pakitandaan po ang pangalang ito dahil ang vitamin K2 ay isa sa mga pinakakinatatakutang tahimik na pumapatay sa mga tumor ng kanser. Katulad ng ellagic acid sa strawberry, ang vitamin K2 ay may napakalakas na kakayahang pigilan ang pag-usbong ng ugat ng dugo sa bukol. Direktang pinipigilan nito ang mga cancer cells na magpadala ng mensahe para gumawa ng sarili nilang supply ng dugo. Kung walang dugo, walang oxygen at kusa nang mamamatay ang tumor. Hindi pa tayo tapos, ang cheese po ay gawa rin sa proseso ng fermentation ng gatas. Ang hard cheese ay puno rin ng probiotic. Nagbibigay ito ng mga natatanging klase ng good bacteria para sa ating bituka. Kapag kumain po kayo ng kaunting hiwa ng hard cheese, hindi lang calcium at protein ang nakukuha ng katawan, kundi pati na rin ang matatapang na mikrobyo, kasama ang kanilang makapangyarihang sandata na vitamin K2 para patayin ang pag-asa ng mga cancer cells na mabuhay. Siyempre po, bilang doktor, hinding-hindi ko ipapayo sa mga lolo at lola, tito at tita na ituring ang cheese bilang isang magic na gamot at kakainin ninyo ng walang habas. Ang keso ay hindi ginawa para magpakabusog. Mataas ito sa calories, taba at alat. Ang gintong susi, ang pinakaimportanteng batas dito ay ang katamtamang dami moderation. Napatunayan sa medisina na ang proteksyong dulot ng hard cheese ay nangyayari lamang kapag kumakain tayo nito ng kaunti, sapat lang para makuha natin ang vitamin K2 nang hindi binibigyan ng sobrang bigat ang ating puso. Halimbawa, magkudkod ng kaunting Gouda cheese sa inyong ensaladang puno ng madadahong gulay, o kaya naman ay kumain ng isa o dalawang manipis na hiwa ng cheese kasama ng kaunting walnuts at ubas bilang merienda. Sa ganitong paraan, buong talino nating nakukuha ang panlaban sa kanser mula sa cheese, habang ginagamit natin ang fiber mula sa gulay at prutas para labanan ang saturated fat nito. Inuulit ko po, sinasabi ko ito hindi para pilitin ang mga nagbibigan o mga hindi mahilig sa gatas na kumain ng keso. Ang mundo ng mga gulay at prutas ay puno ng napakaraming pagpipilian. Pero para sa mga mahilig sa masarap at malinamnam na keso, ito ay isang magandang balita sa medisina para maalis ang inyong pagka-guilty basta't alam natin kung ano ang sapat. Ang kamangha-manghang kakayahan ng hard cheese at vitamin K2 ay hindi lang nagtatapos sa paglaban sa kanser. Isang grupo ng mga siyentipiko sa Netherlands ang gumawa ng isang malaking pag-aaral na nagbigay ng malaking pag-asa sa mga kababaihan na nasa yugto ng menopause. Gaya ng alam ng mga tita at lola, paglagpas ng edad 50, ang pagbaba ng ating estrogen ay nagdudulot ng matinding pagbabago sa ating hugis. Ang taba ay hindi na pumupunta sa balakang o hita, kundi naiipon lahat sa ating tiyan, nagiging makapal na visceral fat o tabang nakabalot sa atay at bituka. Ang tabang ito ay napakadelikado at napakahirap tanggalin kahit mag-diet o mag-exercise. Sa pag-aaral na ito, pumili ang mga doktor ng 214 na babaeng nagmenopause na edad 55 hanggang 65. Pinainom nila ang grupong ito ng mismong klase ng vitamin K2 na nakikita sa hard cheese araw-araw sa loob ng 3 taon. Matapos ang 3 taon, ang resulta ay talagang ikinagulat ng mga doktor.
Ang mga babaeng gumamit ng vitamin K2 ay hindi lang bumaba ang timbang kundi ang pinakamahalaga. Ang nakakalasong taba sa loob ng kanilang tiyan, visceral fat, ay malinaw na natunaw. Nang suriin ang kanilang dugo, nakita ang dahilan. Ang antas ng isang hormone na tinatawag na adiponectin ay biglang tumaas sa mga gumamit ng vitamin K2. Ang adiponectin ay isang hormone na ginagawa ng mga malulusog na fat cells. Gumaganap itong parang magaling na assistant ng ating insulin. Kapag may adiponectin ang insulin ay mas bumibilis at mas nagiging sensitibo ng ilang beses, mas mabilis nitong naipapasok ang asukal mula sa dugo papunta sa cells. Kaya napipigilan nito ang sobrang asukal na maging taba sa tiyan. Dahil sa naayos na metabolismo, lumiit ang baywang ng mga kababaihang ito at nawala rin ang mga pabalik-balik na pamamaga na dulot ng taba. Nagpapatunay lamang ito na ang isang maliit na hiwa ng hard cheese, kung gagamitin ng matalino, ay pwedeng maging mabisang sandata para ayusin ang metabolismo at protektahan ang katawan ng mga nakatatanda mula loob hanggang labas. Bilang pagtatapos, mga lolo-lola, tito at tita, habang tayo ay malapit na sa dulo ng artikulong ito, bagalan po natin ng kaunti ang ating pag-iisip. Pinag-aralan natin ng sabay-sabay ang mga impormasyon sa siyensya, ang mga komplikadong sistema ng ugat, mikrobyo at hormones. Ngunit, higit sa lahat ng iyan, ang medisina ay hindi lang tungkol sa mga numero o graph na walang emosyon. Ang tunay na medisina ay ang pag-unawa at pagmamahal sa katawan ng tao. Kapag tumuntong na tayo sa edad 50 o 60, madalas tayong tumingin sa salamin at mapabuntong hininga sa mga kulubot, mga dark spots o ang mga pananakit ng kasukasuan tuwing umiiba ang panahon. Madali tayong makaramdam ng pagkadismaya, isinisisi natin sa pagtanda. Sinisisi natin ang ating katawan kung bakit hindi na tayo kasing lakas noong ating kabataan. Ngunit alalahanin po natin, ang katawang ito ang sumama sa atin sa lahat ng hirap at ginhawa, nagtiis sa lahat ng pagsubok ng buhay. Bawat sel, bawat organo ay tahimik na lumalaban araw at gabi mula sa mga mabubuting mikrobyo sa bituka na masipaglabanan ang pamamaga hanggang sa ating immune system na walang pagod na hinahanap at pinapatay ang mga napakaliliit na cancer cells. Ang ating katawan ay hindi nating kaaway. Ito ang ating pinakatapat na kaibigan at kasama sa buhay. Gintong aral. Imbes na parusahan ang ating katawan ng mga napakahigpit at nakakatakot na diet o pabayaan ito sa pamamagitan ng pagkain ng mga dilatado at artipisyal na pagkain, yakapin natin ang ating katawan ng may pagmamahal at talino. Ang isang mangkok ng full-fat yogurt na may sariwang prutas tuwing umaga, ang isang maliit na hiwa ng masarap na hard cheese sa hapon ay hindi lang nagsisilbing gamot laban sa kanser o taba sa tiyan. Ito ay mga hakbang ng paggalang sa ating sarili. Ito ang paraan natin ng pagpapasalamat sa ating katawan sa patuloy nitong pagsisikap na protektahan ang ating buhay. Ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit ang tumanda ng may sakit o tumanda ng malakas, masigla at malinaw ang pag-iisip ay isang pagpipilian na nasa bawat subo ng ating kinakain. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw at nakatulong po sa inyo, mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba para maibahagi ninyo ang inyong mga naiisip o nararamdaman. Huwag din pong kalimutang i-click ang subscribe button para sa ating channel at paki-share ang artikulong ito sa inyong mga mahal sa buhay at mga kaibigang nakatatanda na nangangailangan ng karagdagang pag-asa at gabay mula sa siyensya para alagaan ang kalusugan araw-araw. Ang inyong suporta at pagsama sa akin ang aking pinakamalaking inspirasyon upang patuloy na maglingkod sa inyo. Mula po kay Dr. Victor Castillo, hangad ko ang inyong masaganang kalusugan at payapang isipan at puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga susunod na paksa. Maraming salamat po.